nakikita natin sa television, sinasabi nila itong judge na to hindi patas. Itong judge na ito corrupt. And you know what? There are judges, totoo naman talaga, they are corrupt. Pero meron din naman, there are judges that are just. Ang tema ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang not guilty. Nakita niyo, may verdict talaga, not guilty, no? Napakaganda, di ba, pagka narinig natin sa korte ang isang akusado na napalaya siya at napatawan siya ng not guilty. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa aming buhay, maraming salamat. Purihin ka dahil sa oras na ito ay makakatunghay kami ng isang mensahe na galing po sa inyo. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. At ang mensahe ay magkaroon sa amin ng ibayong pananaw, ibayong kaugalian sa aming mga personal na buhay. At nang sa gayon, kayo po ang tunay na maitaas, kayo ang maihayag sa mga sarili namin. At salamat dahil sa inyong pagpapatawad, sa inyong pagpapalakas sa amin, at pagpupuno sa aming mga kakulangan, you are always there. We thank you, we bless your name, we give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Through sin, all are disqualified. Totoo naman talaga, di ba? Kung titingnan natin itong salita na ito, tayong lahat ay makasalanan. Kaya wala makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. But through the Son, which means Jesus Christ, all are justified. Mamaya makikita natin kung ano ibig sabihin talaga ng justified. Justified sa Tagalog, ibig sabihin pinawalang sala. Wala ka ng kasalanan, malinis ka na. No? Kaya huwag ka na magigilty-guilty. But here, pag tinignan natin, sa pamamagitan ng kasalanan, tayong lahat ay diskwalipikado. No? Parang pag mag-a-apply ka, disqualified ka dun sa ina-applyan mo. And then, but through His Son, the Lord Jesus Christ, makikita natin, they are justified. How can we get into a right relationship with God? Paano nga ba? So, ang daming mga katanungan ng mga tao. Paano nga ba tayo magkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos? Maraming ginagawang kapamaraanan ng mga tao. And another one is, how can we have peace with God? And you know, pagka wala tayong relasyon sa Panginoon, the wrath of God is in us. Pero pagka tayo may tamang relasyon sa Diyos, the peace of God is with us. Meron tayong kapayapaan. Kaya nga from the Adam's kaugalian, from Adam, nung ipinanganak tayo, may inheritance tayong kasalanan. At yung kasalanan na yun ay para daw siyang mantsa. Hanggang sa nabubuhay ka, nandoon. Pero mayroong isang tao na isinilang, nagkatawang tao, sa pamamagitan niya, yung stain na kasalanan na yon, nabura, natanggal po. No? May nagtanggal Mayroong dumating na isang tao na may kasalanan. Pero hindi, may dumating na isang tao at nagkatawang tao siya, which is Jesus Christ, ang sinasabi ng Scripture, siya yung nagpawala ng ating mga kasalanan. You know, nung araw kasi, nung panahon ni Panginoong Kristo, Judaism. Ano ba yung Judaism? Di ba? Isang relihiyon ng mga Hudyo nung araw. Sa kanila, naniniwala sila, by keeping the law, obeying the law, yun ang tamang relasyon nila sa Diyos. Other religion, ano naman yung kanilang pananaw? The other religions, ang kanilang pananaw, by good works. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yan yung other religions ng panahon ni Panginoong Kristo. Kaya hindi mabalanse ng mga tao. Hirap na hirap sila. Ano ba talaga? Pero nung dumating si Panginoong Kristo, na pinakita niya talaga, hindi sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa makautusan, hindi sa pamamagitan ng inyong mga relihiyon by good works, even though that Jews and Gentiles, dalawa ang sinasabi ng lumang tipan o ng bagong tipan ng Panginoong Kristo, yung Hudyo at yung mga Gentiles. Pag sinabing Gentiles, they are non-Jews or Jewish people. Ibang lahi sila. And yung mga Hudyo ng araw, meron silang, tinatawag dito, meron silang pananaw na they claim sila lang talaga yung may kaligtasan. At dumating ang Panginoong Kristo para lang sa kanila. Kasi sila lang daw yung pinangakuan. And one of the law that keeps yung mga Jewish people, yun ay Sabat. Di ba yung Sabat? Pagka Sabat day, walang gagawa talaga. And another thing, ito yung panahon ni Paul. Merong sinabi sa kanya, yung mga circumcised na mga Hudyo, tapos may mga nanampalataya kay Kristo Jesus, hindi naman sila circumcised, hindi sila tuli. No? Ang sinasabi nila, mga Gentiles yan, hindi sila circumcised.
Kailangan magpa-circumcise muna sila. Paano kung 60 years old na yung mga nanampalataya kay Kristo Jesus? Tutuliin pa ba yan? Parang ganun sinasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, okay, fine. Circumcise kayo mga Hudyo. Tama? Literally, sa batas, tama sila ron. Pero in their hearts, hindi sila circumcised. On the other hand, itong Gentiles, they were not circumcised physically, right? Hindi sila circumcised. Sinasabi ng mga Hudyo, kailangan magpatuli muna kayo bago kayo sumunod. Isang patakaran na napakahirap sundin nila. Now, ang sabi ni Paul, sige, itong mga Gentiles, hindi nga sila circumcised physically, but their hearts, they were circumcised. Saan ka ngayon? Anong titingnan natin? Di parang tayo rin naman. Siguro kung tayo mananampalataya na, sabihin tayo mga lalaki, kailangan magpa-circumcise muna kayo bago kayo maging Kristiyano. Di ba napakahirap? Si Paul po, ang makikitaan natin ang pagsasabi ng ganyan. Now, sa Romans chapter 3, it was the verse na pwede natin makita, Romans chapter 3, yung kabuuan nito, dito natin makikita yung parang tunay na gospel, no? Yung gospel na ipinahayag ni Paul sa mga taga-Roma. Actually, Paul, hindi siya nakarating na Roma, puro sulat lang po siya. Because he was in prison. Naka-chain po siya habang nagsusulat siya. Sabi sa verse 21, hindi ko lang nailagay, verse 21, but now, sabi ni Paul, si Paul pa nagsasabi sa mga taga-Roma, sabi niya, ngayon, a righteousness from God apart from the law has been made known, to which the law and the prophets testify. Parang sinasabi niya, di ba from the scripture naman talaga, may sinasabi dito na may darating na katwiran ng Diyos, which is the Messiah, si Jesus Christ, ang sinasabi niya. May darating dito at alam na alam niya yan kung sino yung magpapawi ng mga kasalanan ng sanlibutan. Now, in verse 22, ito na in verse 22. This righteousness, remember yung mga hinighlight ko pa, this righteousness from God comes through faith in Christ Jesus to all who believe. Kanino nang galing yung katwiran? Kanino nang galing yung righteousness? From God the Father. Sa Kanya talaga nang galing at ibinaba niya yun sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang sabi rito, to all who believe, kanino? Kay Jesus Christ lang po. And that righteousness that comes from God, mapupunta sa iyo, automatic yun. Wala pong duda yan. Ang sino mang nanampalataya with all their hearts and mind kay Jesus Christ as Savior and Lord, ito po ang makukuha natin. And that righteousness, it does not come from you and from me. It comes from the Lord. Verse 23, and it was a very loaded verse, itong 23. Now, ang sinabi ni Paul sa mga taga-Roma, there is no difference. Wala nang pagkakaiba ngayon. Kung Hudyo ka, kung Hentil ka, walang pagkakaiba. Anong pagkakapare-pareho? For all have sinned. Ang lahat daw ay nagkasala. Favorite verse natin ito. Minsan binabasa lang natin, pero pagka binulay mo talaga, loaded verse talaga ito. Ang sabi ni Paul, lahat ay nagkasala. At sabi niya, and fall short of the glory of God. Anong glory ng Diyos? Nahulog lang daw tayo dun sa biyaya, kahabagan ng Diyos para sa atin. Nahabag kasi siya. At yun yung glory ng Panginoon, yung righteousness na ibinaba niya. And, ang ganda rito, are justified. Justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Ang dami pong words dyan, mamaya isa-isahin ko. Now, may kwento kasi, may dalawang aplikante, malaking kumpanya sa Amerika. Nag-apply sila security guard. Alam niyo, kuibing ito security guard. So, pag-apply nila sa firm na napakalaking kumpanya, siyempre mahigpit yan, maraming mga test, marami sila exams. So, itong dalawang nag-apply na magkaibigan, dumaan sila sa 5 stages ng examination. Oral, o kaya yung written exam, lahat yun, naipasa naman nila. So, tuwan-tuwa yung dalawang magkaibigan. On the final stage of their exams, meron 2 kwarto na pinapasok sila, both separated, no? Separated sila. Paano tol? Sabi niya, paano tol? Diyan ka na, okay na ako. Pasok sila ngayon doon sa room. That after a few minutes, lumabas silang sabay na malungkot. Nung pumasok sila, masaya sila, pero nung lumabas sila, malungkot sila pareho. Alam niyo kung ano? Bakit ganun kalungkot sila? Yung palang final test, may height limit. It was a 6-footer, kailangan 6-footer yung tinatanggap nila 6-footer. So pumasa sila sa lahat ng test, pero doon sa height limit nila, yung isang lumabas na kaibigan, ang sabi niya, hindi ako pumasa. Bakit? 5'10
10 lang ang height ko 6-footer pala ang kailangan. Hindi pa sa, right? Yung isa naman, ikaw, ganun din. Mas lalo ako, 5'7 lang ako. Mas maliit ako. Kita mo, mas malaki ako. Konti lang yung diferensya natin. Ako, konti lang, maaabot ko na. Anong point? Di ba tayo, parang, minsan nagkakantsawan tayo, mas huli ako sa'yo, mas marami kang kasalanan. We are bragging to others, Christians. No? Minsan talagang pinipintasan pa natin ang kapwa natin. Parang ang dami mong kasalanan kaysa sa kasalanan ko. Kumbaga sa itong dalawa na to, tinimbang sila, ngunit kulang. So ganun tayo pag humarap tayo sa Diyos. Tingnan niyo yung picture. What is justified means? Justified kasi, it was a legal term in the courtroom. Naririnig natin yan sa courtroom. Kumbaga sa pagka justified ka, pinawalang sala ka, you are proven not guilty, acquitted. Kaya nga sabi ko, pagka yung isang tao na inakusahan, alam mo masamang tao, no? Habang inaano siya, nililiti siya sa korte at napawalang sala siya, magagalit ka sa judge Mapipintasan mo yung judge, hindi yung tao. Kasi yung judge na nagbigay ng acquittal. And acquitted, ibig sabihin, no case. Wala ka ng kaso, malinis ka na because of your faith. Pagdating sa spiritual realm natin, ito yung sinasabi ni Paul, because of your faith in Christ Jesus, you are acquitted. Acquitted ako. Palakpakan nga natin si Jesus. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yung acquitted, found not guilty. But in the other hand, pardon. Narinig na pardon, di ba? Sa mga nabilangguan na ano na sila, na hatulan na sila sa bilangguan, may pardon na ibinibigay. And it was forgiven kasi may kasalanan naman talaga na nabununan nila ng for how many years doon sa kulungan. That's why may pardon. May binibigay ang presidential decree, ipardon na yan. Matanda na sa loob ng kulungan at maganda yung kanyang mga ginawa. Kaya ngayon may bagong batas, di ba? Yung karakter, parang conduct na inaaral ng mga senador, ng DOJ, na kahit hindi mapardon, yung meron kang good character, conduct, doon sa loob ng bilangguan, papalayain ka nila. Not just only you are not guilty. Kaya magkaiba yung acquitted sa pardon Dalawang klase yan. Now, justified freely, tayong lahat, the next verse, makita natin, ano ibig sabihin ng justified? We are justified freely by His grace. Yung sinasabi kanina sa 23 verse. Anong ibig sabihin? Just as if you did not sin. Ano ibig sabihin nun? Ano sabi ni Paul? Para daw tayo, nung nanampalataya tayo kay Kristo Jesus, para tayong walang ginawang kasalanan. Just if. Can you imagine mga kapatid, ganun ang tingin sa atin ng Diyos. Bakit ang kapwa-tao natin, pag tinignan natin, minimeasure natin, ayon sa ating basis, basahan natin, di ba? Lalagpak at lalagpak. Kaya nga dumating si Kristo Jesus. Yan yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, justified freely ang sino mang nanampalataya kay Kristo Jesus, Hudyo ka man o Gentiles ka man, by His grace. Ang tingin ng Diyos sa iyo, parang wala kang ginawang kasalanan. Kinikilabutan ako. Di ba? Totoo naman talaga. Ganun tayo tingnan ng Diyos. Bakit nagigilty-gilty ang sama nanampalataya? Sinabi ng atin, just as if you did not sin. Yun ang tingin sa atin, malinis. How could God declare just the unjust? Paano niya na i-declare ngayon na yung isang hindi matuwid, hindi makatwiran, ay nagiging totoo o tunay na walang kasalanan? Verse 23 to 24. Ulitin ko. There is no difference. Wala nang pagkakaiba. Hudyo man o Gentile man, lahat nagkasala at nahulog tayong lahat sa grasya ng Panginoon. At pinawalang sala, yung justified freely by His grace through yung word redemption. Yan ngayon, yung redemption that came by Jesus Christ. Alam niyo ba yung sa pawn shop? We were all paid full. Binayaran tayo. Niredeem tayo. Di ba pag nag-aasanla ka sa pawn shop, merong maturity date yan na kailangan tubusin mo yan. Otherwise, pag di mo natubos yan, rematado. Kaya pag ina-explain ko, tayo nung nabubuhay tayo, sa dating old life natin, old self natin, lahat daw tayo, para tayo nakapila sa pintuan ni Satan, nag-aabang si Satan. Illustration ko lang po ito. Lahat tayo nakapila doon sa pintuan ni Satan. And Satan, welcome kayo rito, welcome. Para doon daw tayo nakapila. When we are living on the old self. Right? But somehow, merong isang nagkatawang tao na para tubusin tayo. Kung paano tayo tinubos, inisnatch tayo dito ngayon sa kinalalagyan natin. Saan tayo nila? Dito tayo nila. And this is the light. This is Jesus Christ.
Ang sinasabi ni Paul, we were transferred from the darkness into the light. Kita nyo, dominion of darkness, doon tayo niligtas. Alam niyo yung mga snatcher, nakakita na ba kayo ng snatcher? Nung araw kasi, nagtatrabaho ako sa EDSA. Ang daming snatcher sa bus, pag ginano na yung hikaw dito ng babae, ang tatanggal nila, ang galing, hindi nararamdaman yung kwintas. Paano i-snatch yung mga snatcher yan, di ba? Hindi nila nararamdaman. Sa hikaw ka magtataka, hindi nagdudugo yung tenga ng mga babae pag in-snatch yan. Ganon daw tayo in-snatch ng Lord. Imagine niyo lang po, yung pinopoint view ko sa inyo. In-snatch tayo ng Lord from the dominion of darkness to Satan. Dilipat tayo dun sa kanyang bugtong na anak, which is the light of the world. And whoever works in the light, there is no condemnation. Because the law says punishment. But the grace of God says love, forgiveness. Ang laking pagkakaiba, di ba, pag tinignan natin. At ito yung pinipreach ni Paul sa mga taga-Roma. Redemption, paid in full payment. Paid in full. Pupunta ka lang sa sanlaan at sabihin siya, ay, tutubusin niyo ba itong sinlaan? Meron nang tumubos. Tutubusin mo pa? Babayaran mo pa ba? May nagbayad na, full nga eh. Ang problema sa tao, gawa-gawa pa rin na mabuti, kung anong pinagkagawa, sasakitan pa yung sarili, pupunta pa sa santa. Paid in full na nga eh. It was Jesus Himself done all things dito sa krus ng Kalbaryo. It is finished, kaya niya sinabi sa last word niya, it is finished. Ano bang gagawin natin? Pag sinabi ni Jesus, finish na nga, tapos na, tinubos na kita. Now, redemption, literally, paying a ransom. Nung panahon kasi ng mga Israelita, nung lumang tipan, o kay Panginoong Jesus, may mga, may mga slave. No? Yung slave, parang dadalhin nila sa palengke yan, at magkakaroon sila ng bidding. Halimbawa, slave ako ng isang amo, ayaw niya na ako, ang gagawin niya, dadalhin lang sa palengke at magkakaroon ng bidding. Ito dito, 100,000. Sige, 100,000 ako. Sasabihin namin siya, 150,000. Nagre-raise sila ng pera para ma-redeem, makuha itong isang slave. And then, pagka ikaw ang nakabili, the buying of a slave out of bondage in order to set him free. Ang purpose kasi nung para mapalaya yung slave. Right? Pagka-slave ka, wala kang kalayaan. That's why there is someone who pay redemption, bibilhin ka niya para maging malaya ka ngayon. And you know what? Tayong lahat ganun din tayo. We were slave by the sin. Yung kasalanan natin. Diyan tayo na nakulong, na bondage, natalian tayo diyan. But Jesus Christ, doon niya tayo tinubos sa mga kasalanan na yun. Di ba? Perfect divine purpose sa atin. Ikaw kapatid, ano yung ginawa mo nung ikaw ay tinubos ni Kristo Jesus? Is it enough for every Sunday, pupunta ka rito, mag-church ka, tapos dito uwi ka na, and then another Sunday, no? Life goes on. Like, ganun lang naman, pastor, ang buhay. Di ba, pagka tinignan natin, binili ako ng walang kasing halaga, at ang bumili sa akin, si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Palakpakan natin si Jesus. Sabi ko kanina, through sin, all are disqualified. Hindi kasi makakapanik sa heaven ang kasalanan. Kung bibit-bitin natin, hindi tayo makakapasok. Kaya nga ginawa na nga ni Kristo para pag pumanik tayo doon, libreng-libre tayo, welcome na welcome tayo. Kaya mga mahal natin sa buhay, na namalay na, nawala na, lumipat lang po sila sa kabilang buhay. They were, sabi doon, masaya na sila roon. Mas masaya kaysa sa atin. Wala nang mga worries, walang problema, walang crying, walang mga sakit, disease, wala lahat. Mamahal po natin sa buhay, siguro nagpupuri talaga sila, at sigurado tayo nagpupuri lang sila doon. Unlike us. Through sin, all are disqualified, but through the Son, Jesus Christ, we were all justified. Now, verse 25. Sa verse 25, pag tinignan natin, God presented Him, meaning Jesus Christ, as a sacrifice of atonement through faith in His blood. Atonement. Yan, highlight ko atonement. Ang sabi rito, atonement, tinan yung picture ng tupa. Di ba yung mga tupa, sila yung mga dinadala doon sa slaughterhouse. Ang sabi pa nga, ang tupa, ang katangian, dinadala na sila sa slaughterhouse, tatagpasin na yung leg nila, hindi pa sila umiimik. Yearly kasi, yung atonement na ito, it was the term in temple. Atonement. Kanina sinabi ko, yung word na justified, it is a term for, it's a courtroom. Right?
Redemption, it is a term from the market. Yung sinabi ko, illustrate ko kanina, may mga bumibili doon sa mga slave. Yan tatlo na, itong atonement, ito yung ginagawa ng mga Hudyo ng araw, nung scripture pa lang. Yearly, meron silang sacrificial lamb, atonement. It was feast, fiesta nila, every year yan. The word atonement, it refers to, Greek word, may Greek word siya, hilasterion. Hilasterion. Hilasterion means meron siyang tatlong bahagi sa Bible na makikita natin, Revised Standard Version. Pag tingnan natin, ito yung expiation. Expiation means yung parang remove something from you. Tinanggal, inalis. Dilinis, inalis, malinis ka. Expiation tawag doon. There is someone who atonement. Yung propitiation sa King James Version, ito naman yung, di ba, pagka mga bata, mga anak, pagka nagalit si nanay minsan sa atin, di ba, nagalit sa atin ang ginagawa natin bilang mga anak. Nilalambing natin, di ba? At gumagawa tayo ng parang peace offering, right? Ngayon baligtad na, magulang na nagpi-peace offering sa anak. Ba't kaya ganon? Yung mga anak dapat, sila yung nag-offer ng peace offering kapag, di ba? Ganyan din po expiation na tinatawag sa Bible. Excommunicado para expiate, yung niremove. Pro naman, meron something to offer. And the third one is mercy seat. You know what is mercy seat? It is the box in the holy of the temple. Ang templo kasi nung araw, nung panahon ni Panginoon sa Kristo, may tatlong stage, parang doon sa garahe natin, yun yung court ng mga Gentiles. Doon nila dinadala yung mga offering nilang hayop. And before he came inside, merong highest priest na lalabas doon at titingnan yung kanilang mga offering na hayop. Ito hindi, may sore eyes to, hindi pwede nga reject. Ang layo ng pinanggalingan ng Hudyo para i-offer na yun. Anong re-recommend ng mga Hudyo, ng highest priest, doon sa mga tao? Diyan sa tabi-tabi, marami kaming tinda dyan, diyan ka bumili. Pero yung mga kalokohan ng araw. Kaya nga si Jesus Christ, nung pumunta siya sa templo, nagalit siya. Bakit siya nagalit? Kinote niya yung kay Isaiah, di ba? Ang bahay ng aking ama ay tatawaging bahay dalanginan, hindi palengke. It is the den of robbers, and sabi niya ron sa mga nagtitinda ron. Imagine, meron money changer. Because sa mga Hudyo noon, kanya-kanyang lugar nang gagaling sila, at yung mga currency dala nila, iba-iba yon. Ang sasabihin ng mga nagtitinda ron, ay hindi ho pwede dalhin yung pera. Pero pwede ho yan, ipapalit niyo ho dun sa money changer. Pag tinignan mo naman talaga, sino ba yung operator naman yun? Di ba yung mga highest priest, yung mga pariseo, ng panahon ni Panginoong Kristo, kaya siya nagalit. Binaboy ninyo ang tahanan ng aking ama. Ano ibig sabihin? Anong point ni Jesus doon? Dapat tong bahay ng aking ama, there is a Spirit of God. Ano ipinalit nyo? Walang espiritu spiritless ang nakita ni Jesus Christ, kaya siya nagalit. Ngayon naman, ibang mananampalataya, sabihin nila, nagalit nga ang Panginoon, di ba? Tingnan natin kung bakit siya nagalit. Nagalit siya kasi yung bahay ng kanyang ama binaboy, there is no Spirit of the Lord inside the temple. At itong ginagawa, yung mercy seat na ito yung box doon sa Holy of Holy, yung court ng Gentiles, tapos meron pang isang court, at yung pinaka-Holy of Holy, parang dito, may box dyan. Ang ginagawa ng mga highest priest, yung kinatay mong nung hayop for the whole nation of Israel, yung dugo nun, dadalhin niya ngayon doon sa backseat sa loob. Siya lang nakakapasok doon. Meron pang tendency, nakakadena yan na kapag pumasok siya, yung kadena, pag hinila, wala na siya, patay siya. Kaya nga, holy of holies yung templo na yun, tatlong bahagi. Pero pag hinila yung kadena sa paa niya, paglabas niya, nandun siya, sisigaw siya sa labas. We were all forgiven. Pinatawad tayo dahil sa dugo na nahasik doon sa backseat, the mercy seat. Yun yung tumakip sa mga kasalanan ng nation of Israel. Now, the New Testament, ito yung sinasabi ni Paul. It is God and not the sinner who has provided this hilasterion. Yung atonement. Sino pong gumawa? Si Jesus Christ lang po. Ang sabi ni Paul, God required a sacrifice that mankind could not offer. So God provided it is for us. Palakpakan nga natin si Jesus. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat, mga kapatid. Wala kang pagod, wala kang pagpapagal, wala kang binili, wala kang tinubo, wala lahat. Ang Diyos na nga ang gumawa It is for you and for me. Wala tayong gagawin. All we have to do is come to faith in Christ Jesus. Manampalataya ka kay Kristo Jesus, kapatid. Ano yung atonement?
Mga bata, pag tinatanong kayo, ano po ba yung atonement? Atonement means, He did it once and for all. Noon kasi yearly, pupunta sila sa Jerusalem, mag-offer sila, just like the other religion. Meron sila mga fiesta, may mga ano sila, tinatawag na ganito. Mag-offer talaga sila. Paano yung mahihirap? Sige nga. Paano yung mahihirap? Dito tayo, dadala tayo dito ng hayop, tapos ibibisik natin yung dugo dito sa mga pader. Hindi nagiging holy. Yung atonement na ito yung ginawa niya minsan lang. At alam niyo ba kung ano yung ginawa niya sa kasalanan natin? Sabi ko kanina, hindi lang niya tinakpan. He washes away the sin. Tinapo niya. How far is the east and the west? Sabi roon sa Bible, ganun kalayo, ganun niya tinanggal yung kasalanan natin, mga kapatid. So we were not guilty. Wala nang guilty, malinis. Just as if you did not sin. Ang sabi ni Paul. Doon tayo binasi ni Paul sa someone who will trust in Jesus Christ, para kang hindi ka nagkasala, malinis ka talaga. Yung atonement nila nung araw, pag winisik yung dugo doon sa mercy box, di wala yung kasalanan. But for the whole year na naman, magkakasala sila. Ang tingin ng Diyos sa kanila, unrighteous. But when Jesus Christ did it once and for all, na-wash away ang kasalanan mo, kapatid, at ang kasalanan ko. Tama, di ba? Ang babaw naman ng ating pagkakilala kay Kristo Jesus. Kaya kung minsan, ipinapaalala sa atin ng word kung gaano kalalim, kung gaano kahirap yung ginawa niya, bigyan natin ng pansin paminsan-minsan. You know what? He did it. Bakit niya ginawa yun? Ba't niya ginawa ng Lord yun? Because of His love. Unconditional love. Walang iba, walang duda. He did it. The next verse, 26. He did it to demonstrate His justice. Pwede natin palitan yung justice ng love. He did it to demonstrate His love at the present time so as to be just and the one who justify, kita nyo, those who have faith in Jesus. You know what? Parang nagkaroon talaga ng exchange gift Kaya nga every Christmas may exchange gift tayo. Yung pinakamagandang exchange gift sa atin, yung ginawa ni Kristo Jesus. Tayo yung unjust, yung tapat na Diyos, ibinigay niya sa atin yung pagiging righteous niya, right? Ibinigay niya sa atin through His death on the cross. Dinakuha mo ngayon yung righteousness ni Jesus. Ano yung nakuha ni Jesus sa atin? Lahat ng kasalanan natin kinuha niya, napunta sa Kanya. Right? Kita niyo yung nagkapalit? Nagkapalit tayo ng lugar. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos Ama, righteous tayo in the eyes of God the Father because of the blood of Jesus. Napalit tayo. Ang ipinalit niya dito sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung kinuha niya yung kasalanan natin, it will wash away. Wala na po tayong kasalanan sa paningin ng Diyos. Justified ka, kapatid. Huwag kang na mag-drama-drama dyan. Now, ang sabi ni Paul sa susunod na verse, ano sabi niya? May pagmamalaki ka ba? May pagyayabang ka ba? That we have done anything to be accepted by God? No. Sabi niya. Si Paul din sumagot. Sabi niya, hindi. Kasi, our acquittal is not based on obeying the law. It is based on faith in Christ Jesus. So, naging malinaw na ngayon, di ba? Siguro yung mga nakikinig na Roman, binabasa yung letter ni Paul, parang ano ba ito sinasabi ni Paul? Ano itong tinuturo ni Paul? Parang kakaiba. Di ba? Unti-unti tayong lumilinaw ngayon. Hindi na ngayon tayo nababase sa pagsunod ng batas. Pagiging mabuting tao, hindi na yon. Nakabase tayo ngayon, it is based on our faith in Christ Jesus. Malinaw po ba? Agree tayo dyan? Nilinis tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. The next verse, 28. So we are made the right with God through faith and not by obeying the law. Napakalinaw. The next verse. Pagkatapos naman ng lahat na ito, sabi ni Paul, after all this, sabi niya, is God the God of Jews only? Yan. Siyempre, yung mga Hudyo na naniniwala para sa kanilang kaligtasan lang, nagtaka sila sa sinabi ni Paul. And sabi ni Paul, sa inyo lang ba ang Diyos para sa inyo lang, mga Hudyo? Hindi. Sabi niya, He is also the God of the Gentiles. So pareho na ngayon. Sabi niya kasi, yung Diyos ng mga hentil, Diyos rin ninyo. Pareho kayo ng Diyos. Walang pagkakaiba. And you know what? Pag tinitingnan tayo mga kapatid, ang common denominator nating mga Kristiyano, si Jesus lang po. Yung numerator natin, puro kasalanan yan Right? May mga gawa, mabuti, masama, nandyan tayo sa taas, right? Pero pagdating po sa common denominator natin sa mathematics, may denominator, may enumerator, right? Yung denomination natin, pare-pareho tayo, si Jesus lang po ang pagkakapare-pareho natin. That's why we are identified with the love of Jesus at sinasabi ng mundo, yes,
It is the disciples, the followers of Jesus Christ. Sabi ni Jesus, if you love one another, the world will know that you are my disciples. Mga kapatid, meron lang talaga tayong isang Diyos. There is only one God, and He makes people right with Himself. Only by faith. Alam niyo, si Paul, ang ganda talaga ng kanyang mga mensahe, no? It's all about faith, 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 faith. Ang pinapahayag ni Paul dito, kahit Hudyo ka o Gentiles ka, basta naniwala ka kay Jesus, may kaligtasan ka. That is a simple. Huwag na natin pahirapin, kahit sa panahon natin ngayon, huwag natin pahirapan yung mga bago palang mananampalataya. Ang daming requirements, di ba? Ang daming naku, bago ka maging membro ng San Pedro day by day, kailangan ganito, ganon. Ganon ba si Jesus? Tingnan natin si Paul, yung pinangaral ni Paul, by faith alone, you will be saved. Hindi na kailangan yung mga law na yan, batas-batas na yan, rules na yan. Binrake nga niya yan kasi pinahirapan ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, na matataas ang posisyon sa templo para makalapit sa Diyos. Anong nangyari? Akala nila nakakalapit yung mga tao sa Diyos. Hindi. Mas lumalayo ang loob ng tao dahil sa pahirap na pinai-implement ng mga Pariseo, just like sa atin. Marami pa rin mga congregation, sometimes makakapag-observe kayo sa ibang congregation, para mga Pariseic. Nakakalungkot. Dito, pag pumasok ang isang tao, nawa naman, paglabas niya dyan, meron masasabi siya, napakagaan ng kalooban ko. Kasi na-meet ko ang presensya ni Kristo Jesus sa day by day, San Pedro. Pumasok nga dyan duguan na nga No? Duguan. Paglabas naman dyan, luray-luray pa bukod sa duguan. Paano naman? Nakakuha ba ng kapahingahan? Dapat, every person pumapasok dito, paglabas nila, they are at peace with God. They are rest. Yan ang tinuro ni Lord And that is love. Kapag niyayakap natin yung Jesusness, loving po tayo dapat. Right? Ang lumalabas sa bibig natin, ang lumalabas sa karakter natin, loving. Because God is love. Jesus is love. Now, ito ang challenge ko sa inyo ngayon. Ito ang challenge ko. If you place your trust in Christ, you will be what? You will be what? Katulad ng sinabi ni Paul. Alam niyo kung ano? You will be justified. You will be acquitted. Yung lahat ng sinabi ni Paul, ando doon sa atin yun. If we place or put our trust in Christ Jesus, para kang isang bilanggo, ang tagal-tagal lililitis ka, di ba? Pero in the end naman pala, acquittal ang makakuha mo. Di ba? Ang saya-saya mo. Ang saya mo ng pakaramdam mo. Kasi, pinawalang sala ka, ibig sabihin, wala kang kasalanan. Malinis ka. And that is Jesus. If we put our trust in Christ Jesus, maasahan po natin, acquit tayo lahat sa kasalanan natin. All we have to do is, believe. Look, nakikita ba natin? Malabo, ano? Believe. Kapatid, isang sikreto lang talaga sa atin, manampalataya tayo kay Kristo. Paniwalaan natin kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. It was intended for you and for me. That's why He died. After 3 days, He rose again. For what? Para sa ating mga nanampalataya, may katagumpayan tayo. One day, we will meet Jesus in His kingdom. And we are part of that kingdom. At kapag ka naroon tayo, masasabi natin, totoo pala yung pananampalataya ko sa lupa. Walang masasayang pa. Mga kapatid, walang sayang po when we put our trust in Christ Jesus. Walang masasayang. Sa mundo, ilagak mo man ang lahat ng pagod, hirap mo dito, hanap buhay mo, oras mo, pagod ka pa rin, sayang pa rin. At in the end, you failed. But when you have faith in Christ, you will never fail. You are always victory. Lumuko nga tayo sa Panginoon. Sige. Kung meron man sa atin dito ngayon sa oras na ito, no? Meron kang gustong i-recommit kay Jesus. Recommit meaning, gusto mong i-recommit sa Kanya uli. Kung ano yung mga bagay na nagpapagulo sa puso mo when you are in believing Christ. Sige po, pikit lang po kayo. Huwag niyo intindihin yung katabi niyo. Magtaas ka nga ng kamay, kapatid. Kung meron kang something sa puso mo, yan. Yes. Taas niyo, sige, huwag kayong mahiya. Huwag niyo intindihin yung katabi niyo. And this time, i-recommit natin sa Panginoon in the presence of the Holy Spirit. I will pray for you. Kung sundan niyo yung panalangin ko, fine. If not, okay lang din po. Father, we thank you. Inaamin ko po, Panginoon, sa tagal ko ng mananampalataya,
Marami pong bagay sa puso ko ang gumugulo. Kuminsan nga, Lord, nagdadalawang isip ako sa inyo eh. Pero salamat po sa mensahe na pwedeng kapulutan namin ng reminder sa oras na ito that ikaw, Panginoong Jesus, inakwit mo kaming lahat and through your blood, nalinis kami, natanggal ang aming mga kasalanan because of our faith in you. Salamat amang Diyos na dakila na naglagak ng tunay na pag-ibig towards us. Actually, Lord, wala naman kami talagang karapatan. Pero salamat, ginawa mo kaming deserving when it comes to righteousness of your only Son, Jesus Christ. And through your Son, kaming lahat napawalang sala. We were all justified, redeemed. At napakaganda, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan pa kami sa mga bagay na hindi namin kaya so that we will be able to know you better and better. Lord Jesus, kayo po ang aming Lord and Savior. Let the Holy Spirit na manguna lagi sa aming plano, sa aming mga desisyon. Sa oras na ito, inaamin ko po, lagi akong kulang, lagi akong may kahinaan, at lagi akong nagkakasala. Pero salamat sa mabuting balita na narinig kong muli. Sa dinami-dami ng panahon, malimit kong marinig yung justified, acquittal, ang lahat ng ito ay kayo po ang gumawa. You wanna say thank you, Lord. Salamat po, aking pong inilalagak ang aking pananampalataya sa inyong bugtong na anak. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng napakalaking pag-asa at katagumpayan sa mga buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.